ko, radyo ng masang Pilipino, balitang sariwa at bagong-bago, dito sa DZRS. Magandang hapon, Pilipinas! Magandang hapon, syudad ng Tagaytay. Ako ang iyong kaalisto, Adrian Bugnusen. At ako naman si Raisa Ramos. Para sa mga balitang nasyonal, maghanap kay dating presidential spokesperson Harry Roque Pinaigting. Pinaigting ng mga kapulisan at ng special tracker teams ang paghahanap kay Roque matapos itong patawan ng arrest order ng Kongreso. Dahil sa kabiguang magsumite ng subpoena na may kaugnay sa kanyang mga ari-arian, naglabas ng standing order ang House Squad Committee para sa pag-aresto kay Roque. Naniniwala ang mga mambabatas na ang mga dokumento ay maaaring konektado sa mga kriminal na aktibidad ng illegal na Philippine Offshore Gaming Operations Hubs. Ito si Sam Lucero para sa Radio Alisto. China walang legal na basihan sa pag-angkin ng South China Sea ayon sa Estados Unidos. Ayon sa tagapagsalita ng kagawaran ng Estados Unidos na si Matthew Miller, makaasa ang Pilipinas sa kanilang patuloy na suporta sa gitna ng paulit-ulit na pangaharas na nagdudulot ng pagtatangka ng China hindi lamang sa mamamayan, gagawin ang kanilang kabuhayan sa dagat. Dagdag pa rito na ang kanilang maritime claim sa South China Sea ay walang legal na basihan. Ito si Phil Garcia para sa Radyo Alisto. Dating PNP chief hinihinalang sangkot sa pagpuga ni Alice Guo. Ibinunyag ng opisyal ng PAGCOR na si Raul Villanueva na isang dating hepe ng Philippine National Police ang di umano'y tumulong kay suspendidong alkalde ng Bamban na si Alice Guo sa pag-alis ng bansa. Sa isinagawang investigasyon ng Senado sa mga illegal na Philippine offshore gaming operators noong Martes, 17 ng Setyembre. Tinanong ni Senator Risa Hontiveros si Villanueva tungkol sa katiyakan ng impormasyon na mayroong isang High Bureau of Immigrations official na tumanggap umano ng 200 milyon para tulungan si Guo na umalis sa bansa noong Hulyo. Ito si Raisa Ramos para sa Radyo Alisto. Bawang La Union handa ng maging syudad. Inanunsyo ni Mayor Martin de Guzman sa kanyang State of the Municipal Address noong 17 ng Setyembre kasalukuyan na maging ikalawa o ikatlong syudad ang bawang sa buong probinsya ng La Union. Samantala, sa kabila ng kakulangan ng populasyon na kinakailangang abutin, base sa Republic Act 11683, patuloy pa rin ang progreso at mabilis na pagunlad ng naturang munisipalidad sa pamamagitan ng paglunsad ng mga programa gaya ng People-Centered Economic Growth. Ito si Adrian Bugnusen para sa Radio Alisto. SK Chairman ng Arigay La Union, binaril. Sumasa ng SK Chairman na si John Joaquin Macabintang ng Barangay San Simon East Aringay La Union matapos barilin sa kanyang likuran sa Aringay Tubao Provincial Road ng nasabing barangay noong 9 ng Setyembre. Ayon sa pulisya, sinundan umano ng SUV ang biktima at pinaputukan ng 3 beses pagkatapos itong kausapin. Samantala, nagsasagawa na ng dragnet operation ang otoridad upang mahuli ang suspect sa pamamaril sa SK Chairman. Ito si Sam Lucero para sa Radio Alisto. Community-based mental health awareness para sa mga magsasaka, inuwinsay. Inorganisa ng Provincial Government of La Union ang nasabing programa, katuwang ang samot-saring ahensya gaya ng Multi-Sectoral Governance Council upang bantayan ang kanilang mental health at bigyang kaalaman ang itinuturing na geographically isolated at disadvantaged areas ng probinsya lalo na sa mga magsasaka bilang pagtupad ng bisyon ng La Union upang maging sentro ng agriturismo sa Hilagang Luzon. Ito si Phil Garcia para sa Radyo Alisto. 27 ambulansya ay pinamigay sa Region 1. Ipinamahagi ng Department of Health ang 27 ambulansya sa iba't ibang local government unit ng 4 na probinsya ng Ilocos Region. 8 ang ibinigay sa Pangasinan, 16 ang Ilocos Norte, 1 sa Ilocos Sur at 2 naman sa La Union. Ayon sa Program Officer ng Region 1 na si Glenn Ramos, ang aktibidad na ito ay parte ng Health Facility and Enhancement Program ng DOH na naglalayong paigtingin ang pagbibigay ng medical needs ng mga mamamayan. Ito si Raisa Ramos para sa Radyo Alisto. Ngayong paparating na ika-20 ng Setyembre, inaanyayahan ng himpilang ito ang lahat na makibahagi sa World Cleanup Day. Ang World Cleanup Day ay isang selebrasyon sa United Nations calendar na layuning linisin ang mga kalat sa karagatan. Mula taong 2018, humigit 71 milyong katao o 1% ng kabuuang populasyon sa mundo ang nakilahok na sa aktibidad, ngunit inaasahang mapapatas ito ngayong taon hanggang 5%. Bilang ang Pilipinas ay naiulat na pinakamalaking kontributor sa pandaigdigang plastic pollution, ang himpilang ito ay nananawagan sa mga Pilipino na linisin ang mga dagat at iba pang anyong tubig sa kanilang mga komunidad. Ito si Adrian Bugnusen para sa Radio Alisto. Mula sa mas pinalakas na pwersa ng DZRS, iyan ang mga balitang inyong tinutukan sa mas pinalawak na pagbabalita. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. 98 days na lang, Pasko na! Bongga! Very good.